Purihin natin, Panginoon. Hallelujah! 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 Turn it all around. Where I was hurting, now I'm rejoicing, and in your love I'm found, and I have joy. Whoa. You took away my pain, you turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful for He is good. Amen. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turned my sadness into gladness. You turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for you have. Oh, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. Oh, you have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. 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 2 Timothy chapter 2 tayo sa ating pong pag-aaralan ngayon. Alam niyo po, kapag tumitingin ako sa paligid na aming bahay, dahil tagal-tagal na rin po yung bahay, meron po mga variety of items na masasabi ko po na may sentimental value sa akin. Ang ilan po doon ay pictures, may mga gamit, pero meron pong ilang bagay
least 2 o 3 bagay na hindi ko po makakalimutan na galing po sa aking mga magulang. Una po ay yung Weinstein piano na 1975 pa. Binigay yon sa aking kapatid na babae. Tapos yung kapatid ko naman, isinalin sa akin yung Weinstein piano. Siguro, alam niya, mas magaling ako magpiano kaysa sa kanya. Ano po, hindi po ako nagpa-piano, pero sa akin po binigay yon. At isa pong oil painting. Yung oil painting naman po, isa pong canvas, oil painting in canvas, na 1975 pa rin po yon nung binili ng tatay. At yun po ay, ang painter po noon ay si A. Nukum. Nukum po ang pangalan ng painter. So, nandun po yun sa bahay. Nakikita ko rito si Kuya Rolly. Meron din po ako ron isang bonsai. Yung bonsai na pinamana sa akin ni Kuya Rolly. Na siguro po mga 20 years old na ngayon, Kuya Rolly, na mula nung binigay mo sa akin yon na 13 years old pa lang. Ang ganda-ganda po, yun ang isa sa nagpapaganda ng aming kusina, yung pong bonsai na yon. At nakakatuwa po minsan, makakatanggap ka, magulang o kaibigan, nung mga tawag po natin pamana o heirloom. Heirloom po, hindi po heirloom, heirloom, para malinaw po. Walang pinamana sa aking buhok ang tatay ko. Ano po? Ang tawag natin dito ay pamana. At minsan, niisip natin kung meron pa ba itong significant monetary value. Parang, yung iba meron, yung iba wala na po. Katulad po ng iba sa atin. Meron po ipinamana sa inyo inyong mga magulang. Hindi po ba? Meron po. Yung karamihan po sa atin, lalo ng mga nag-asawa na, nagkaroon ng pamilya, meron po mga gamit na ipinamana ang mga magulang natin. At maaaring jewelry, maaari po mga coins ito. At yung pong idea behind that, yung heirloom na yon, is to maintain possession of them and keep them safe para maipasa mo sa mga susunod na henerasyon. Ang ganda po nun yung mga pamana. Actually, dito po sa sulat na ito ni Paul kay Timothy, parang pamana na rin ni Paul kay Timothy kasi during that time, ito yung second imprisonment niya sa Rome. Meron po siya na unang imprisonment, ibinalik ulit siya sa kulungan sa Rome. At dito niya sinabi na ang buhay ko parang pour out like a drink offering. Parang patapos na siya. Ipapatay na po si Paul dito. Kaya dito, sa sulat niya kay Timothy, sinasabi niya rito kay Timothy, sa kanyang sulat na, sinasabi niya po na, and what you have heard from me, pinapasa niya po ito kay Timothy, in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. Actually, Paul wrote this letter doon sa ganung kalagayan. At sinusulat niya po ito kay Timothy dahil doon sa book po ng 1 Timothy, pinadala niya po si Timothy doon sa Ephesus, sa Ephesian Church, pero hindi po naging maganda ang takbo. Nagkaroon po ng problema, namumuhay sa kasalanan, yung mga taga-Ephesians. Tapos si Timothy po ay bata pa po si Timothy. Napaka-timid niya, parang mahinang kabataan na nagsisimula ng gawain sa isang church doon sa Ephesus. Kaya nga po ang unang-unang pasok na word ni Timothy ni Paul kay Timothy doon sa second chapter ay sabi niya ganun, be strengthened, magpalakas ka. Kasi nakikita siguro ni Paul na si Timothy ay parang nangihina na doon sa kanyang ginagawa. Pero sabi niya gano'n, itong gawin mo. Yung aking itinuro sa iyo, ipasa mo doon sa mga faithful, doon sa mga tapat. And the word entrust ay yung pagkakatiwala, nagdadala po ng idea ng pagbibigay ng isang bagay sa isang tao upang alagaan ito at panatilihing ligtas o panatilihing maayos. Ingatan at kung may pagkakataon ay pagkatiwala din sa iba. So yun po yung main idea sa pagpapasa po ng katuruan na yon, that body of yung lesson na yon kay Timothy. Yun po ang main idea. Sinasabi ni Paul kay Timothy na tanggapin yung ipinagkatiwala sa kanya at sabi pong ganon at bigay naman ito sa iba and trust.
Sa chapter 1, verse 12, si Paul po, he talked about the message that God had entrusted to him. Hindi lang po minsan sinabi ni Paul ito po sinabi niya, ito yung salita na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Then, sa same chapter, sa verse 14, sinabi naman niya na kay Timothy na, guard the good deposit entrusted to you. Pinapasa naman niya ito kay Timothy. At sabi niya pong ganon, at ngayon dito sa ating pinag-aaralan, sinasabi niya kay Timothy, pass that on and entrust that same body of teaching to others. So ipapasa naman sa iba. Now gusto ko po maliwanagan na dito po sa ating pag-aaral ngayong umaga, this is not about pastors na nagpapasa ng mensahe sa bawat sa atin. This is about the church. Ito po yung gawain po ng church. At sabi nga po natin ganon, ito po yung main idea, sinasabi ni Paul kay Timothy, tanggapin niyo yung pinagkatiwala sa kanya at maingat itong ipasa sa iba upang yung mga tao na pinagkakatiwalaan niya ay ibabahagi din ito sa mas marami pang mga tao. So, passing ng passing yon. Parang passing the baton. Hindi po ba parang passing the baton? So, in this verse, mayroon pong 4 spiritual generation. Si Paul, si Timothy, the faithful man, and then yung tinuruan ni Timothy, yung others na naturuan ng mga naturuan ni Timothy. Tama po ba yun? Mga tinuruan na naturuan ni Timothy. 4 po yun. Parang si Paul po ang siyang spiritual father, si Timothy ang spiritual child, and then merong spiritual grandchildren and spiritual great-grandchildren. Yun po ang design ni Lord kung paano dapat nag-ooperate ang ministry sa loob ng church. Hindi lang po tayo biologically dumadami. Hindi po lang po tayo nagpaparami ng mga anak. Dapat po nagpaparami tayo spiritually. Nais niya na ipasa natin ang mga natutunan natin sa ibang tao. And the way we do that, as we talk about equipping, ito pong panahong ito, pinag-uusapan natin ang equipping, talaga pong nailalagay po natin sa tama yung tinatakbo po natin as a church. Bumubuo tayo ngayon ng mga discipleship groups kasama ang ilang members ng church kung saan tayo ay regular na magsasama-sama upang tulungan silang lumago spiritually. At mapansin niyo po, meron tayong Tuesday night training. Tinuturuan po natin sila tungkol dun sa theology of a good member. Mag-join po tayo doon. Bahagi po tayo dyan, mga kapatid. Mag-join po tayo. Meron po tayo iba't ibang training na inihanda rin po ng CE para po sa mga susunod po natin mga pag-aaral. God is calling every Christian to help others to grow spiritually and leading them to become disciple makers themselves. Yan po yung calling sa atin. Hindi po yan calling sa pastor. Sa pastor lang po. Calling po yan sa atin. Amen po ba? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kasabwat ka rito. Pagkakasabwat kasi parang Pero kasama tayo rito. Kasabwat tayo dyan sa calling na yan ng disciple making. Panoorin po muna natin sandali ang maikling bahagi ng message ni Dr. Larry Pabiona na umatin po ako ng celebration ng FEBC 77th anniversary. Nandyan pong tanong ay, what are the major challenges that facing the church today? At ito po ang kanyang sagot. Naisingit ba yun? Well, there are a lot, but I would just like to summarize 2 of the things I see very clearly. One is wrong teaching. There's a lot of wrong teaching going around today, and one of them is connected with prosperity theology. That's a dangerous teaching because it makes God obligated to bless His children if they do what is right. But as you know, that's not in the Bible. The second wrong teaching I see very common is the attractional or pragmatic philosophy of running churches. This means you do whatever it takes to get people into the church
church is really focused more on numbers, but as you know, the Bible prioritizes the spiritual aspect of a church rather than the numbers itself. So, wrong teaching. The second major challenge I see is wrong living. Wrong teaching, one, and number two, wrong living. First of all, I'm sad to say that sometimes members are not witnessing to their oikos. The oikos is a Greek word that means their relationships. So that's one problem under wrong living. Members not witnessing. The other thing I see under wrong living is churches not planting churches with a high view of God and a high view of His Word. So those are the two major challenges I see. Wrong teaching and wrong living. Yan. Wrong teaching. Yan. What are the major challenges the church is facing today? Sabi nga nun, wrong teaching and wrong living. Mali na yung teaching, mali pa yung pamumuhay. Minsan tama yung teaching, mali yung pamumuhay kasi hindi raw po na ipapasa sa oikos. Ibig sabihin ng oikos sa inyong mga relationship, sa ating mga kasamahan. And I think, ang church po, talagang malaking challenge po yan sa atin. Hindi po madaling magbahagi ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, ang Marikina Christian Fellowship po, meron po tayong mission statement. At ano po yung nakalagay sa ating mission statement? Marikina Christian Fellowship embraces its identity as God's showcase, God's service arm, God's sharing partner, as we spread the gospel message to all. As we spread the gospel message to all. Lahat po tayo dyan. Magkakasama po tayo. Kaya nga, ang ating pong team ngayon, church, let's do it right this time. Hindi lang po ito, pastors, do it right this time. Hindi po, church, tayo po. Magkakasama po tayo dito. At yan po yung ating mission statement. Binibigkas po natin ito sa ating pong Council of Elders bago po magpasimula ang meeting to remind ourselves of just how central that is for the church life. Umiikot po dito yung pinag-uusapan po doon sa council. Yung gospel, the gospel of Christ. At yun mismo sinasabi ni Paul kay Timothy na dapat niyang gawin. Making disciples who will make more disciples, and in that way, passing on the truth he has learned. Marami na po ba tayong mga katotohanan na natutunan dito po sa loob ng church? Ay, wala pala. Marami na po ba tayong katotohanan marami na po ba mga katotohanan na natutunan natin dito sa loob ng church? Marami na po, hindi po ba? Marami na pong katotohanan na atin pong natutunan dito sa loob ng church. At sabi pong ganun, dapat po naman nating ipasa naman ito sa iba. Then, doon sa mga sumusunod na talata, gumamit po si Paul ng 3 illustrations upang tulungan si Timothy na maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin. At bawat isa sa mga illustrations na kanya ginamit ay nagpapakita po nung natatanging bahagi ng katapatan, yung faithfulness. Una po, Paul talks about the focus of a soldier. Yung focus sa verse 3 and 4, sabi niya pong ganon, share in suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldiers get entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. Meron po bang militar dito? Nanggaling sa military? Parang wala po, no? Alam niyo po, kahit na hindi tayo, karamihan po sa atin hindi nag-serve sa military. Iba po hanggang ROTC lang. ROTC. Mga matatanda lang, sorry. ROTC. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng ROTC? Reserve Officer Training Corps. Corps ba? Hindi, Corps. Corps pa lang. Hindi pa patay. Ano pa lang, tinuturuan pa lang. Reserve Officer Training Corps. Ayan. Kahit na hindi tayo militar, aware tayo doon sa emphasis sa tagline na, ano yun? Obey first before you complain. Ayan. Yung tagline yun ano po? Obey first before you complain. Tinuturuan po ang mga sundalo to follow the orders of their commanding officers and in the way to please their commanding officers. Yun po, ipiplease nila yung commanding officer. Dito po sa atin pong bansa, meron tayong mga commanding officers, mga generals dyan, lahat, 1st star, 2nd star, hanggang 5-star general. Pero meron pa rin silang commanding officer. Di ba? Yung presidente.
Yun ang chief commanding officer, pinaka commanding officer nila. Sa atin ganun din po. Tinitignan natin, meron tayong mga commanding officers. Pero meron po kaming chief commanding officer. At yun po ang lagi natin titignan na siya po yung malugod. Siya po yung matuwa sa atin pong ginagawa. At sabi po ni Paul, we as Christians should have the same focus on obeying and pleasing the one who is over us, our Lord Jesus Christ. Siya yun dapat na ma-please sa lahat po nating mga pagkilos bilang mga sundalo. And on the other side, pero po siya sinabi, nasabi niya ganun, we should be very careful to avoid getting entangled in civilian pursuits. Anong nga po ba ibig sabihin ng civilian pursuits na sinasabi ni Paul? Marami pong ibig sabihin nito. Civilian pursuits would be the comforts of the world, having a comfortable life, the pleasures of the world, the treasures of the world, o anumang ibang pang bagay na mahadlang doon sa disenyo at paggawa ng Diyos sa buhay mo. Baka naman sobra kang obsessed sa iyong trabaho at puro overtime na lang. O kaya ay you're into sports araw at gabi, nandun ka sa gym. O kaya may girlfriend ka o may boyfriend ka na gustong-gusto niya lagi na magkita kayo. Kahit makita mo lang yung bubong ng kanilang bahay. Masaya ka na. Ganun ba ang feeling niyo mga dalaga dyan sa likod? Sasabihin niyo po siguro pagka ganun ang katwiran ng civilian pursuits, ay naku pastor, kung ganyan ang ibig sabihin ng civilian pursuits, hindi na. Pupunta na lang ako sa church araw-araw, doon lang, sasamba na lang ako araw-araw. Parang, wala na ba akong gagawin kasiyahan? Sandali lang, kayo magre-react. Pag po magre-react, alam niyo po, marami po mga bagay-bagay that could be considered civilian pursuits. Ito po, ang civilian pursuits po ay anything that distracts us or detracts. Andiyan po ba yun? Anything that distracts, ang distract po ay nakakaistorbo. Yung detract naman po ay nakakapagpabagal sa atin. Para may sagawa natin ang ministeryo o mission ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. At ito po mga some things na to is hindering you from being closer to God. Hindi po masama ito Hindi po masama yung mga ginagawa po natin. Pansinin po natin yung binanggit po natin kanina. Pansinin po natin. Majority of these things are not even inherently sinful. Hindi naman masama. Hindi naman masama na magkaroon kayo ng konting pleasure. Yung mag-travel, hindi masama yon. Hindi naman masama yung magkaroon kayo ng konting panahon sa inyong pamilya at lumabas kayo. At mayroon kayo sports at gusto niyo yung sports na yun at talagang yun ang ginagawa ninyo. Hindi masama na mag-jogging kayo every day. At pagkabinag, mag-jogging pa rin. Hindi po masama yon. There's nothing wrong with that. Many of them are gifts of God that God has given us to enjoy. I-enjoy natin yon. Ang problema ay pinahintulutan nating maging hadlang ang mga mabubuting bagay sa mga pangunahing bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na dapat nating gawin. Nakuha niyo po ba ibig ko sabihin? We allowed good things to get in the way of the main things God wants us to do. Ito na po yung parang, teka, nasasobrahan ka na yata. Nasasobrahan ka na. Kaya ang sabi po ni Paul kay Timothy, do not get entangled in civilian pursuits. Nandiyan ka sa mundo, nakatapak ka pa rin dyan. Nandiyan pa rin ang mga karangyaan. Pero wag itong maging daan upang makaistorbo sa iyong pag-share ng gospel. Wag itong maging daan upang maging mabagal ka sa iyong mga gagawin kasi ang focus natin ay laging doon sa mga civilian pursuits. Ang nakakalungkot po bilang Kristiyano at bilang bahagi ng church ay hindi yung mabigo ka, kundi yung magtagumpay sa mga bagay sa buhay na hindi naman talaga mahalaga. Sa madaling salita,
Hindi mahalaga kung gaano ka ka-successful, kung successful ka naman sa mga bagay na nagpalayo sa iyo sa Diyos. Kung tutusin po, succeeding in the wrong thing is actually a form of failure. Kung nagtatagumpay tayo sa maling bagay, bagsak pa rin tayo, bigo pa rin. Ikalawa po, the obedience of an athlete. Sandali po, meron po palang may nagsabi na, God did not put you in this world to be successful. He put you in this world to be faithful. At saan po faithful? Siyempre, doon sa mga pag-share ng salita na pinagkatiwala niya sa atin. How are we passing on the Word of God sa iba? Katulad ng sinabi ni Paul na, Timothy, ipasa mo ito doon sa mga faithful men. Then, ikalawa po, yung second component ng faithfulness na binanggit ni Paul kay Timothy ay yung obedience of an athlete. Ang sabi niya po, an athlete is not crowned unless he competes according to the rules. First, we are competitors. Tayo po ay nakipag-compete. And the term competitor ay hindi kagad ka makipag-compete without knowledge, without the strength, without the skill. Kailangan din po natin ang competitor, dapat po ay disiplinado. Kailangan po ang competitor ay dedicated and meron siyang goal-oriented mindset. Alam niya kung saan siya nakikipaglaban, nakikipagtalo. Alam niya po yon. Nung aking po tinignan yung Greek word ng competition, ang nakalagay ay antagonistis. Antagonistis. Ibig sabihin, antagonistic. Ano po? Nakikipaglaban talaga. Pero bago po mangyari yon, kailangan discipline ka. Kailangan dedicated ka at alam mo yung goal na gusto mong abutin kapag ka ikaw ay magkikipaglaban na. Sa Greco-Roman world, ang athletic competition ay highly esteemed sa kanila para bang kakaiba ito pagka ikaw ay athlete. Kaya po ginamit ni Paul itong illustration na ito. Kasi sa panahon niya, ang mga atleta, mga big time yung mga popular yon sa kanila. So ginamit niya po itong term na ito kasi ang mga athlete noong time na yon ay mga respected figures. For example po, ang mga pinaglalaban nila, mayroong mga Roman gladiators. Meron silang mga chariot racers, nagpagkarera ng chariot. And then merong boxing, meron pong running, meron ding wrestling. And I found out na ito palang si Milo, yung Olympic energy, ay talaga po pala siya ay si Milo, nga ba siya? Milo of Croton. Taga-Croton siya. At siya ay 5 times Olympic champion. Nung 536 BC hanggang 530 BC. So parang yearly ang kanilang Olympic na labanan noon. So imagine, may inom ng Milo dito. Yung pala talagang Milo of Croton yun. Talagang Olympic champion yun. At para sa kanila, ano yan, napaka mataas na figure yan si Milo nung time na yan. Kilalang-kilala siya. Ikalawa po, we are competitors. Ikalawa, we play by rules. Ang sabi po ni Paul, we also have rules, so to speak, in the Bible. Walang pagkakaiba po sa panahon natin. Bawat sport ay may rules na dapat sundin. For example, isa po sa rule na matagal ng panahon na halos sa lahat ng mga atleta na naglalaro, ay hindi pwedeng gumamit na anumang performance-enhancing drugs. Bawal po yung mga droga, yung mga steroid. Bawal po. So, sa lahat ng sports natin, yun po isa. At kung mahuli kang gumagamit noon, mape-penalize ka at pwede rin matanggal ka sa liga. May rule po yun. Noong po ng panahon ni Apostol Pablo, ang mga atleta ay hindi tumatanggap ng trophy, kundi isang crown o isang putong,
alam yung putong, nagawa ng dahon, ginagawa po nilang corona. Yung pong putong ng dahon na yon, laurel tree, yung nilalagay po sa adobo, hindi po. Bay leaves yun, di ba? Di ba laurel din yun? Ayun. Pero fresh po yun. Fresh yung nilalagay, hindi po yun tuyot na nilalagay sa kanila. Green and fresh at the time of the award. Yun ang nilalagay nila. Pero, para matanggap ang corona na yon, syempre, the athletes would of course have to compete according to the rule. So, imagine mo pinag-aawayan nila, yun lang corona na dahon. Matatawa tayo minsan, gawa na lang ako, luluto ko pa sa adobo, ang sarap niyan. Pero, yung mga nakikita niyo po yung mga tawag natin doon, yung mga leader nila, meron din pong ganyan, pero gold po yon, gold leaves po yon, na nakalagay po sa kanila, para hindi na po siguro matutuyo. Gold na po yung nilagay nila. Ang corona po ng laurel, kumakatawan po sa triumph, honor, status, often given to victors in athletic competitions such as the Olympic Games. So yun po ang ibig sabihin nun. Nanalo sila and they follow the rules. Alam niyo po, talking about rules, marami ang naliligaw ng landas. Lalo na po sa ating mga Kristiyano. Dahil sa pag-iisip na pwede naman tayong gumawa ng sarili nating mga rules para sa ating buhay Kristiyano. Niisip natin minsan na okay lang. Ang biyaya naman ni Lord ay malawak. Ano po? At itong kadalasan ng katwiran meron tayo. Alam kong kasalanan ito, pero naintindihan ni God. Alam niyang mahina ako, kaya itutuloy ko na lang. You make your own rules. We make our own rules. Tapos, i-justify pa natin sa kanyang word. My grace is sufficient for you. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Labanan po ito. Competition po ito. Gaya ng isang atleta who must compete according to the rules. At sinasabi po ng Biblia kung ano po ang mga rules meron tayo. Kung paano tayo dapat mamuhay. Itinuturo din ito mga bagay na dapat nating gawin at mga bagay na dapat nating iwasan. At tanging sa pagsunod natin sa mga instructions na yon, tayo makakatanggap ng corona na hinihanda ng Diyos sa atin doon sa langit. We follow the rules. We follow the rules. Tanong ko po, ikaw ba ay tulad na isang manlalaro na lumalaban ayon doon sa mga patakaran? Sa buhay na ito, na punong-puno na po ng mga fake news, punong-puno ng maraming mga kakaibang mga tao sa paligid natin at katwiran, are we still playing by rules bilang mga Kristiyano? Ang pinakahuli po ay yung the hard-working farmer. The hard work of a farmer. Yung final component po na pinakita po, binigay ni Paul kay Timothy tungkol doon sa faithfulness, ay sinabi niya ganon, minention niya kay Timothy na, it is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. So, tatlong illustration po yon. Una po ay yung soldier, then yung athlete, at ikahuli itong hard-working farmer. Now, yung phrase po na hardworking in the original language, ang ibig pong sabihin nito ay to toil with great intensity and to sweat and strain to the point of exhaustion if necessary. Yun po. So, magtrabaho ng may todo-todong kasipagan, magpawis hanggang sa maubos ang lakas kung kinakailangan. At ito po yung trabahong ginagampanan ng mga magsasaka. They work extremely hard. At hindi po ito 8 to 5 na trabaho.
na alas 8 pupunta sila dun sa Bukirin, alas 5 uuwi na sila kasi tapos na yung oras nila. Hindi po ito katulad ng soldiers at ng athletes. Magkaiba po. Mas hard worker po yung mga farmers. Tignan nyo na lang po sa uniform. Sa uniform, pagka sinabi natin soldier, anong uniform yan? Ano yan? Talagang total na maganda yung kanilang camouflage na uniform. May boots pa yan, may Armalite yan, may sombrerong maganda yan. Talagang matutuwa ka pagka nakita ka na isang sundalo dahil talagang naka-uniform siya. Ang atleta, anong suot na atleta? Abay, siyempre, yung mga ganda mga shorts, tapos meron pang mga Nike, Adidas, tapos ano yung tawag doon? Basta puro branded ang kanilang mga suot. At talagang atleta, pagka nakita mo yun, galing, ganda ng sapatos niya. Ang farmers, ano yan, sa umaga, magsusuot siya ng pantalon, magano siya, maglalagay ng tie, nakasuit, tapos tatanungin siya ng anak niya, tatay, saan ka pupunta? Magsasaka na ako, anak, punta ako sa Bukirin, sama ka. Hindi ganon. Walang uniform ang magsasaka. Kung anong suot niya kahapon na ginamit niya pagsasaka, isusuot niya ulit yun. At pupunta ulit siya sa Bukirin. Hindi po katulad ng soldier at ng athlete, hindi po kaakit-akit ang pagsasaka. Tinutulad po tayo sa magsasaka. Kadalasan po nakakapagod, boring, walang kasiyahan. At kung magaling ka mang magsasaka, hindi ka pa rin sisikat. Hindi ka sisikat. Pero kailangan mo pa rin magsikap sa pagsasaka araw-araw. Tatrabahuhin mo pa rin yon araw-araw. In fact, kawawang magsasaka sa lahat ng mga trabaho na ginagampanan dito sa atin pong sa mundo. Naalala ko po nung dumalaw po ako sa mga pastor, isang pastor sa probinsya. Kadalasan, kapag panahon ng pagtatanim, walang laman yung kanyang church. Kasi puro magsasaka po yung kanyang member. Wala talaga, ilan-ilan lang, siguro mga nanay, anak naroroon. Sabi ko, Pastor, paano yung pagkaganyan wala yung mga magsasaka? Mamayang hapon, ako naman ang pupunta sa kanila. Pagtapos dito, pupunta ako, doon kami magfe-fellowship. Kasi kahit na sa pagtatanim, kahit na sa pag-aani, nandun ang magsasaka at aanin nila. At hindi po pwedeng sabihin nila na linggo ngayon, kailangan ninyong mag-church. Hindi po eh. Pupunta talaga sila doon. At kung yung kanilang baka ay manganganak, kailangan pumunta sila doon kahit na anong araw. Every day. Pero pagkatapos ng pagtatanim nila, nandun sila lahat sa church. Naroroon. Kaya ang ginagawa naman ng pastor, pupunta siya doon para maka-fellowship sila. Hindi ko po alam kung ang isang araw na sacrifice ay hindi maganda para sa magsasaka. Hindi po ako farmer. Hindi ko po alam kung yung isang araw na pagsasacrifice nila na pumunta sa church ay makakatulong ba. Hindi po ako magsasaka. Pero kailangan daw sila doon araw-araw. They need to be there. O nakadepende rin po ito sa kanilang pananampalataya. Hindi po ako magsasaka. Pero nakikita ko po sa mga magsasaka, lahat ng oras, naroroon sila sa lupa. Nagbubungkal, nagtatanim, umaani. Sobrang hirap ng trabaho na nangangailangan ng todong pagsisikap. In addition to that, ang ministry po ay halos katulad ng pagsasaka in the sense. Hindi po ito laging madali, hindi masyadong kaakit-akit, hindi po ito glamorous. I'm not talking about pastors sa ministry. Hindi po yung tumatayo lang dito, kundi sa atin po lahat dyan. Hindi po madali. Hindi po ba? Hindi madali ang mag-share ng gospel. Discipleship is not that easy. Ang pagtulong sa mga tao, hindi po madali. Yung makipag-usap ka sa mga non-Christian friends mo,
patungkol kay Kristo kadalasan hindi po madali. Yung iba, may mga ilusyon na madali lang pag nagme-minister ka sa iba. Pero sabihin ko po sa inyo, many times, it's not easy. Nakakaiyak. It is hard work. Ministry to others is building relationships. And relationships require time. At kailangan bukas ka sa anumang sasabihin sa iyo, negatibo man o positibo. They require trust. At minsan ay medyo magulo. Messy. Minsan, yung mga tao na mahal natin, sila pa nagdadala sa atin ng disappointment and even turn their backs on us and hurt us. Ministry can be exceptionally hard work at times. May mga tao na minsan ay sinishare na natin, sila po yung nang-aabuso sa atin. Minsan nagiging problema pa sa inyong pamilya, pupuntahan mo sa sharean mo, may sasabihin pa sa'yo. Hindi madali. Naging open lang yung aking pong kapatid na mag-share ako sa kanya ng gospel nung may sakit na siya. Nung kailangan niya na ang panalangin. Noon lang siya nagsasabi sa akin na, Nestor, pag-pray mo naman ako. Dati hindi ko marinig sa kanya yon. Pero yun po ang pamamaraan ng Diyos. Ganun po. Hindi madali ang mag-share. Parang pagsasaka din po. But I tell you this, mga kapatid. Maging ikaw ay sundalo, maging ikaw ay atleta, maging ikaw ay magsasaka, lahat ng ginagawa natin ng pagpapasa ng salita ng Diyos, pag-share ng gospel, it's worth it. It's worth it. May pakinabang po. At tignan niyo po, look at Paul, what Paul says about the farmer. It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. Yun daw, hard-working farmer, ang unang makakatanggap ng bunga. Yung mga tapat, sabi pong gano'n, yung mga masisipag, yung mga tapat, ang unang makakakuha ng bahagi ng ani. Sila ang unang makikinabang sa pagpapala ng Diyos. Noong pong panahon ni Paul, ang magsasaka o farmers ay kadalasang binabayaran ng bahagi ng kanilang ani na kanilang inani. Ibig sabihin, kung may inani ka na 10 sako, yung isang sako sa iyo. Ganon ang bayaran sa mga magsasaka. At least in part. Parang sa ministry. Para po sa ministry. Bagamat mahirap at tunay na nangangailangan ng matinding pagsisikap, mayroon pa rin napakalaking pagpapala na ma-enjoy mo yung fruit of your labor. Mga kapatid, hindi po laging hirap ang gawain ng Panginoon. Ito po yung ating fruit of our labor. Biyaya na po ng Diyos na makita natin ang mga kabataang Kristiyano na lumalago spiritually. Naging bahagi marahil po kayo sa youth conference. Marahil po sa panalangin. Number 1, sa panalangin. Marahil po naging bahagi kayo sa pagkakaloob. Naging bahagi kayo dun sa kahit maliit na amount, nakapagbigay po kayo. Marahil po, napukol kayo ng panahong, yung mga talagang nagbigay financially or panahong iniukol mo sa pagluluto. Na tuwing darating kami rito, meron ng lutong ulam. At ang complaint ng mga kabataan, lagi silang busog. Ang sarap na complaint nun. Pinatuloy mo sa bahay mo. Inihanda mo ng kwarto, pinatulog. Pagkagising sa umaga, hinandaan mo pa ng almusal. At bago pa lumabas ng bahay, may pabaon ka pa. O anumang voluntaryong kapasidad na iniukol mo at katuwaan mo na isang araw na sila ay tatayo din sa pulpitong ito. That's the joy of ministry. Napakalaking biyaya din na makita yung mga dating pasaway
at matitigas ang ulo, yung mga skeptics, na totoong nagko-commit ng kalambuhay kay Kristo. Iba ang tagal-tagal mo nang sinayshare, tagal-tagal na, tapos ito isang araw makita mo na lang. They are committing their lives to Christ. Napakasarap din po makita, biyaya din po ng Diyos. Blessing na makita yung mag-asawa na na-save yung relationship nila at nabuong muli ang kanilang pamilya. Dahil sa lagi mong dinadaanan atin tayo sa home builders. Ano kayo? Sabi, may pupuntahan pa kami. Hindi, sige, sa susunod na linggo, sa susunod na Biyernes, daanan kita. Ihahatid pa yon. Pupuntahan, aalagaan. Na hindi mo alam na mayroon na palang problema yung mag-asawa at nabuo ulit. Yun po yung mga pagpapala na minsan hindi po natin nakikita. Sa totoo lang po mga kapatid, mayroon pa bang mas nagpapagalak ng puso natin na makita na ang Diyos ay kumikilos sa buhay na ibang tao sa pamamagitan na yung katapatan at pagsusumikap? Meron pa bang mas masaya doon? Naalala ko po nung speaker kami ni Beth sa isang couples fellowship nitong February. May napansin ako habang nagsasalita ako, may napansin ako isang couple siguro yon o napansin ko lang yung lalaki, wala sa mood. Nothing. Parang non-existence. Okay lang po naman. Tuloy lang po naman ako sa akin, sa mensahe. Tapos po yon, it's fine. Siyempre po, meron po mga paghingi ng tawad sa mga asawa at natapos po na maganda. And then after a few days, tumawag po sa akin yung pastor. Sabi, Pastor Nes, yung mag-asawa na ganito, nagkabalikan sila. Yung pala, yung nakikita ko na laki, siya mismo, magkahiwalay na sila ng misis niya, nandun na sa kanyang biyanan, yung babae. Sinundo pa nila doon sa lugar po ng Novaliches. At dito po sa Laguna yon, yung isang lalaki, sinundo pa nila. It's not about the message, hindi po ito tungkol sa akin. Ito po ay tungkol doon sa mga tao na sumundo. Yung pong nagbigay ng panahon para dalhin sa church, dalhin sa fellowship. Sila po yun. At kayo po yun. Na hindi po namin minsan kayang gawin yon, kundi kami po magsasalita lang dito, pero ang pinakamaganda po roon ay you can pass it on sa iba. At kung hindi nyo man masabi, aanyayahan ninyo. At sabihin ninyo, itong gusto kong marinig ninyo. At magbubuo itong muli na iyong pamilya. Passing on, passing on. It's not about us, mga kapatid. It's about you. Yung faithfulness po ninyo, siya po yung nagdadala ng kagalakan sa ating Diyos. Hindi po yung hirap namin dito sa pulpito, yung hirap nyo rin po, napakahalaga noon para makapagdala pa ng mas maraming tao sa Diyos. Alam niyo po, kagalakan ng isang magulang na makita ang kanilang mga anak na lumalaki at lumalago sa Panginoon. Isang kagalakan na makita mga tao na ating pinagtuunan, namuhunan tayo ng panahon na ngayon ay masasabi nating growing to spiritual maturity. Kaya lalo tayo magsikap. Gawin yung pagpapasa ng salita ng Diyos para sa iba. Like the farmer, you also will enjoy a share of the crops. Amen po ba? Ma-enjoy po natin yan, mga kapatid. Minsan po ako nakaupo lang dyan. And because someone brought me to the Lord, nakatayo na po ako dito. Minsan din po akong pasaway. Minsan din po akong problema sa aming pamilya. May kumausap sa akin. Sinabi ang salita ng Diyos. Nag-respond ako at nandito na ako ngayon. Ano pa ba yung pinakamasaya na bagay sa buhay natin? Na makita yung isang loved ones natin, kaibigan natin, na tumanggap sa Panginoon, naglingkod, at patuloy na niluluwalhati siya. And again, the idea behind all three of the illustrations, of this illustration, ginamit po ito ni Pablo, I believe, ito po. Tayo, ang church, let's do it right this time. Let us be faithful
in our calling. Itinuturo po dito ni Paul what faithfulness looks like as he talks about the focus of a soldier. May mga magagandang bagay ba na nagiging dahilan at nagpapabagal sa iyo para gawin yung pangunahing bagay na nais ng Diyos sa buhay mo at ministeryo? Check niyo po yun. May mga mahadlang ba? Ikalawa po, the obedience pa ng athlete. Ikaw ba isang manlalaro na sumusunod ayon doon sa mga patakaran at sa mga tagubilin ng Diyos ayon sa kanyang salita? And the hard work of a farmer. Ang magsasaka na umihinto sa pagtatrabaho bago pa man dumating harvest time, di mararanasan ang fruits of the labor. So mga kapatid, let's do it right at this time. Mag-share tayo. Ipasa natin whatever we learned in this church. And I want to tell you, ang church is a training ground. The world is the proving ground. Dito, natututo tayo. Dito, nag-aaral tayo. And whatever we learned in this place, the world will prove it. Doon natin ipapakita what we've learned in this church. Hindi po baliktad. Hindi po training ground natin ang world at dito ang proving ground. Hindi po. Hindi rito ang proving. Wala tayo ipoprove dito. Lahat tayo ay mangangaral, lahat tayo ay tinuturuan ni Lord dito, lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos. And lahat po tayo ay nasa training ground. And when we go out of this place, that is our proving ground. Lalabas tayo rito, dala-dala whatever that the Lord has put in our hearts. So let's do it right this time. Let our love for Jesus compels us na mag-focus katulad ng isang sundalo, sumunod sa salita ng Diyos katulad ng isang manglalaro, at todong trabaho katulad ng isang magsasaka, upang maipasa natin sa iba na may katapatan ang mga katuruan natin, Panginoon Jesus, for the glory of His name. Let's do it right at this time. Pwede niyo po ba sabihin sa katabi mo, let's do it. Let's do it. Hindi po Nike yan, ha? Let's do it right at this time. Gawin natin, mga kapatid. Merong ibinigay si Lord sa atin, may gagawin tayo, and don't worry. You will get the first fruit. May pagpapala ang Diyos sa atin. Manalangin po tayo. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po na marami sa buhay po ng Apostol Pablo. Alam po namin na kahit na po sa mga huling sandali, ipinasa niya kay Timoteo yung napakahalagang bagay na pwede pong ipasa sa marami rin naman na magtitiwala sa iyo. Lord, nandito po kami na iyo po mga anak. Minsan nga po, Panginoon, kala namin kami lang po mga pastor, mga leaders. Pero Panginoon, inuutusan mo kami. Katulad ng isang sundalo, katulad ng isang atleta, katulad ng isang magsasaka. Nawa, Panginoon, patuloy kami maging tapat sa pagbabahagi na iyong mga salita. Hindi mo nga, Panginoon, inaalis sa amin yung mga enjoyment meron sa aming buhay. Hindi mo inaalis sa amin, Panginoon, yung mga kagalakan, mga kasiyahan ng buhay na ito. Pero yung tinuturo mo sa amin, Panginoon, itama namin ito. Gawin namin what is right. At kung ano po yung ninanais ni Kristo sa amin po mga buhay. Salamat po na marami. We ask, Lord, your Holy Spirit, na siya manguna sa amin, maglagay nito sa aming mga puso. And whatever instruction there is, sumunod kami ayon sa kalooban mo. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. Amen. Your
others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world through MCM as we gather to grow.